Itong mga DDS, kung napapansin ninyo, ako napapansin ko, malamang napapansin nyo rin, nagiging panatiko na itong mga DDS. Sabagay, dati namang panatiko na yan eh, kaya nga diehard eh. Duterte diehard supporters. Pero sa ngayon kasi nagbuburder na parang kulto na, no? Mga kabunyog, ano? Hindi na lang simpleng diehard supporters eh. Ah, Parang kulto na eh. Imagine niyo 'yan, Imagine niyo yung ano, yung karton ni Duterte yung karton ni Duterte halimbawa dun sa dahig, ha? Mayroong sinusubuan sa pagkain. Saan ka nakakita nun? Ano na yun, sobrang ka-ano, ha? Sinusubuan si Duterte yung karton na Duterte ng pagkain. Ang tindi niyan, ibang klase na 'yan, ha? Yung humanga ka sa tao, yung iidolo mo yung tao, okey lang yon, normal yon. Pero yung karton na Duterte, 'pag kumakain kayo tinatabi niyo, dun pa lang medyo ano na yun, eh, naiiba na yun. Mas malala pa yung sinusubuan mo ng pagkain, ah. Ano yan, laging nakikita natin yan sa social media, yang mga ganyang post, hmm. Ang isa pa, yung ano ba yun, yung umiyak yung supporter ni Duterte doon nung na-deny yung interim release, umiyak. Naano niyo ba yun? Umiyak. Tapos meron sila, isa pa niyan, nagpaparada sila na parang, ah, ano sila, nagpoprosesyon, yun, nagpoprosesyon, dala-dala nila yung karton na Duterte. Iba-ibang karton ni Duterte ang dala nila. Parang santo. Ah, Parang prosesyon ng santo. Ay, matindi, mga kabunyog, mga kabayan. Ibang klase na ito. Ha? Ibang klase na. Hmm? Ah, ano itong mga sobrang hindi na lang ito simpleng panatiko. Parang kulto na ito, ang labas nito eh. Anyway, karapatan naman nila 'yan na bumilib, humanga, gawing idolo, ah, pero yung mga gano'n medyo ano na, nagbo-border na sa pagiging kulto 'yan, eh. Ah, Ano ito? At, ano pa 'yan, mayroon pa noong Pasko ba ito, Pasko, may gumawa ng yung mga bulak, yung mga flowers na ginawang ginawang, Duterte, spelled out yung Duterte pero mga flowers. Ano 'yun? Parang ano 'yun ng patay, Kaya mayroon nga mga nagbiro, patay na daw si Duterte. Hindi hindi patay, gumawa lang sila ng Duterte na flowers. Oh, anyway, siguro expression 'yun ng kanilang pagmamahal sa kanilang, Tatay Digong, ano 'yun, pero, ano naman medyo kailangan ding pag-aralan na ano 'yan, nagbo-border na 'yan sa ano, 'pag parang kulto na 'yan. Nakakahiya sa atin na mga Pilipino. Ginagawa niyo 'yan doon sa the Netherlands pa naman. Ginagawa niyo 'yan do'n sa daig, sa the Netherlands. Medyo, ah, ibang klase na 'yan, hmm. Kaya ang nangyayari ngayon sa mga DDS, nagiging sobrang panatiko, parang kulto na, o kaya nagiging sobrang bastos. Garapal na yung pagiging bastos, ah. Tulad nitong tulad nitong binastos yung, pagkamatay ni Congressman Ako, hmm. Binastos yung ah binastos sobrang pangbabastos kay Boying Rimulya, hmm. Pinalalabas na ni-rush daw sa hospital tapos sabay ang mga post ayan kinukuha na, sinusundo na ni Congressman Ako. Grabe. Tapos ngayon ngayon naman si Father Flavie Villanueva, medyo coordinated, synchronized, coordinated itong mga atake at paninira ng mga DDS na nagbo-border na sobrang bastos. Na sa isang banda naman, yung sobra naman na pagkapanatiko, garapal. Ay kumbaga nagbo-border na parang kulto. Oh, medyo 'to, sabagay, ano 'yan, hindi naman natin mapapakialaman 'yan kasi mga sa kanila naman 'yan, DDS 'yan, eh. Pagsabihan pa tayo niyan, "Uy Inso, ano na lang, ang intindihin mo na lang yung sa inyo, yung grupo niyo. Kami, 'wag mo kaming pakialaman." Sabagay may punto naman, kaya lang medyo nakakaano, Pilipino pa rin naman yang mga 'yan, tapos ganyan yung ginagawa sa ibang bansa, hmm.
Mayroon ngang mga ano, nagsasayaw na ano, parang ano na, ang matindi yung nag-aano, yung sinusubuan na ng pagkain. Tsaka yung ano, yung nagpoprosesyonan, parang nagpoprosesyon ng santo, sabi ko matindi na ito. Matindi na ito, hmm. Tapos na-deny yung interim release ni Duterte, umiiyak, grabe. Talagang ano, ang problema sa kanila, nag-aaway talaga. Medyo medyo ano na ito, 'pag nakikita mo yung ginagawa nila sa ibang bansa pa naman yang ginagawa, nagsasagutan, nag-aaway, kulang na lang magsabunutan, kulang na lang magsabunutan, hmm. Ah, anyway, ano rin tayo, siyempre nirerespeto rin naman natin, kung humanga sila sa Tatay Digong nila, ano naman nila 'yan, karapatan naman nila 'yan, kaya lang, tayo naman nauobserba lang natin yung gano'n. Parang nagbo-border na ito sa panatisismo. At hindi lang panatisismo, sobrang panatisismo. Para ng kulto, 'yan. Anyway, mas mabuti na nga ngayon ano, kumunti na sila, eh. Tama rin naman yung observation ni dating Secretary Ronald Llamas. Yung support ng Duterte mula sa mga overseas workers, overseas Filipinos, medyo ano na, mas maano na ngayon, at least medyo kumunti na. Nung panahon talaga siyempre ni Duterte 2016 hanggang 2022, grabe. Pero ngayon talaga medyo ano na rin, marami na ring, namumulat, na-realize na rin nila na nabudol sila. Marami na rin. Hindi tulad talaga nung dati. Kaya lang yung natitira na ano pa talaga, naniniwala pa sa Duterte, grabe, sobrang panatiko talaga. Ah, anyway, karapatan nila 'yan, hindi naman natin 'yan mapigilan. Ah, um, may ano sila, freedom of expression, freedom of speech, mga freedoms 'yan, eh, rights 'yan, rights of individuals 'yan, hindi natin puwedeng saklawin 'yan. Kaya lang, 'yun ang sa atin lang naman, parang napapansin lang natin na medyo naiiba na 'to, mga kabunyog, mga kabayan. Kung napansin niyo rin 'yan. Ako kasi napapansin ko, ang gano'n. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.